Okay, ito na po yung pangalawang pagtagpo ng Panginoon sa buhay po natin. The first is the triumphal entry and now the second coming of Christ. Okay, intindihin nyo, unawain nyo po ang mga bagay nito sapagkat napaka-inam na maintindihan po natin, malaman po ito. Sapagkat alam ko naman po marami naman mga Kristiyano na halos naubusan na ng banal na pagkatakot pagdating sa Panginoon dahil sa kanilang mga alalahanin. Kaya po nawawalan po tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon dahil sa mga alalahanin po natin. But this time, aralin po natin ito para na sa ganun, makita po natin. Okay, we are Christian, a believer of Christ Jesus, and soon, we are waiting for the coming of our King. Okay? Great things ahead for believers. Tayo po yung mga mananampalataya. Tanong mo nga yung katabi mo, believers of Christ ka ba? Believers of Christ ka ba? O believers of yourself? Okay, iba po yan ha. Kasi meron nagtatatag ng sarili niyang religion sa sarili niya naman. Pero iba po yung talagang believers of Christ. Kasi yun po ay may connection talaga sa ating hari, sa ating Panginoon. Okay, great things ahead for believers. Ano po ba itong dakilang bagay na ito na naghihintay po sa ating mga bilang mga mananampalataya? The rapture of the church. Ano pong sabi po dito? Dahil pagdating ng ating Panginoon, bago siya dumating po dito, tayo po ay i-rapture niya para kasama niya po tayo. Okay, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturos ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo ang mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa papagarito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maaaring ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta. Maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ng Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna pagkatapos tayo'y naman mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang sabi po dito, alam ng Diyos na mayroong paghihina at paglalamig sa mga panahon po na ito. Sapagkat bago po dumating itong rapture na ito, sa mga mananampalataya ng Panginoon, kailangan malakas ang ating espiritu at well-encouraged po tayo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Kung pinanlalamigan mo ngayon, kailangan mo ng tagapagpalakas. Kailangan mo mag-enroll sa gym. Yung ba yan? Hindi yun. Kailangan mo ng isang mananampalataya o isang magme-mentorize sa'yo para sa gano'n lumakas muli at manumbalik muli yung iyong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Take note on that. Great things ahead for believers. Number 2, the reward received in heaven. Mayroon po naghihintay sa mga believer na katulad po natin na gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Payag 22 verse 12, yung sinasabi ko kanina. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon saan? Sa kanyang ginawa. Kaya mahalaga po na may ginagawa ka. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mayroon kang ginagawa. Kailangan meron kang ginagawa. Sipagsipagan mo yung trabaho mo para kumita ka. Yun po ba yan? Hindi po yan, yung paggawa natin. For the glory of God. Di ba? Para magkaroon tayo ng reward in God. Kasi kung hindi talaga tayo gagawa, if there's no labor, there's no crown. Wala pong reward without labor in God. Kaya nga sabi ng Lord, our labor is not in vain. Hindi masasayang ang lahat ng paggawa. Kaya lagi po natin tatandaan, napakahalaga po noon. Okay, ano pa po? Great things ahead for believers. The marriage supper of the Lamb. Pagkatapos po nito, tayo po mga nananampalataya sa banal na anak ng Diyos ay ikakasal. Wow, what a great event we have. Ayaw mo bang makasal sa ating sa banal na kordero? Gusto ko. O gusto mo naging pogi doon sa kanto, doon ka makasal? Ito po yung napakagandang marriage encounter na mararanasan po natin. Hindi yung kasal ko kay Sister Mary Ann, hindi yung kasal nyo sa mga asawa nyo, hindi yung mga pinapangarap nyong boyfriend. Ang napaka
mainam na kasal, kundi yung kasal na mangyayari dito po sa ating best groom, ito pong groom natin na ito, which is Jesus Christ. And we are the bride of Christ. Amen. Pahayag 19 verse 7 to 9. Magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero na inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisa na siya na malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Itinugtog pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. He said, napakahalaga ng words of God. At ito pa yung pinakamahalaga po dito. Kaya tayo gumagawa sa Panginoon is for us to be sanctified in Christ Jesus. Sabi dito, binihisan siya ng malinis na puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, how can we be sanctified accordingly into this Christ kung hindi po tayo gagawa pagdating sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Lord? Make a courage to do. Kailangan po na magkaroon tayo ng tapang na gawin itong mga bagay nito. Huwag kang tamarin sa mga bagay pagdating sa Panginoon Jesus, dahil itong panahon na ito ay pandaraya. Itong panahon na ito ay pandaraya. Kaya nga, ang daming mga Kristiyano ngayon tamad. Ang daming mga Kristiyano ngayon malamig. Ang daming mga Kristiyano ngayon napapasinungalingan. Ang daming mga Kristiyano ngayon nawawalang bahala pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Why? Because of the deceit of Satan na hindi po tayo mapabilang sa mga bagay na ginagawa ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga hindi nyo napapansin, we thought that we are a believer of Christ, we thought that we are a servant of God, pero still, wala namang ginagawa. Hindi niyo po ba napansin po yun? Wake up! Hindi po dapat natin pinapatulong yung ating espiritu pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Kailangan we are awake and doing nothing in God. Hindi po dapat na wala tayong ginagawa pagdating sa Panginoon. Kailangan may ginagawa tayo. Dapat nga kasama ka na sa intercession ng church. Dapat kasama ka na sa Bible study. Dapat kasama ka na sa paghayo. Dapat kasama ka na, kaisa ka na sa mga bagay na mayroong kinalaman para sa kapurian ng darating na hari. Kapatid sa Panginoon, yun na yung pinagsisikapan natin. Even ng mga kabataan, why I being specific to these young ones? Bakit po ako nagiging specific sa kanila? Kasi ang dadayain po talaga itong mga kabataan na ito sapagkat alam ng kaaway na ito na nasa kanilang mga kabataan ang paghahari ng Diyos. Kaya hindi nyo napansin, marami ngayon pabata ng pabata, pero nadaya na ang kanilang kaisipan. Iba na ang kanilang hinahanap. Hindi na yung mga bagay na makakabuti sa kanila, kundi yung mga bagay na hindi nila alam, makakasama pa na sa buhay po nila. Ano sabi po sa atin dito? Binihisan siya na malinis at puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. How can we have that robe of righteousness of God? By doing things to glorify our King. Kaya nga hindi nyo napapansin, ang napakalakas na kalaban ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, ay ang katamaran. Amen. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang tamad. The words, gawa, word means kailangan ng sipag. Amen. Ikaw, nagtatrabaho ka. Saan mo yung mga nagtatrabaho? Wala nagtatrabaho dito. Pero pagka tinanong mo, Pastor, may pasok kami. Hindi kami pwede sa trabaho. Hindi kami pa. Tasok kami yung mga may trabaho. Ayaw umabi ng iba eh. Di ba? Sa trabaho, kailangan mo ng sipag para maging maganda yung trabaho mo. Amen? Meron ba dito tamad sa trabaho? Ha? Kamusta na sa trabaho ka pa? Ha? Hindi ka ba natatanggal sa trabaho? Saganang kasipagan? Nawala ka? Tatagal ka kaya sa trabaho? Alam niyo ako po nung araw, pag ako tinatamad na ako sa trabaho, alam niyo po, pag gusto ko lang umalis doon sa trabaho ko, magpapakita ako ng katamaran. Para na sa ganon, hindi na ako mahirapan mag-resign. Sila na mismo magpapaalis sa akin. Yes, ito po yan. Ganyan po
kabait mong araw eh. Ha? Kasi ang hirap pa eh, mag-a-apply ka pa, no? ng resignation na, di ba? Magsasabi ka pa ng resignation form mo. Tapos, tagal pa nun, effective ng ilang, 1 month? 1 month effectiveness, yung resignation letter. And then, tapos, kakausapin ka pa ng boss mo. Ako, pakikipagbulahan ka pa sa boss mo. Sasabihin mo, oh, ganda mo yung performance mo, bakit ka aalis? Ay, hindi. Di ba? Wala nga kayong ginawa, kundi pagalitan ko, pagalitan, ba't pa tayo pagdadayaan? Di ba? Kaya ang ginagawa ko noon, papakita ko, hindi ako papasok, absent ako, tardy ako, tapos late, tapos pagdating sa trabaho, upo-upo. Minsan, inaantok-antok. Di sila na mismo, pag sabi mo ng resignation mo, hindi na effective ng 1 month, bukas mismo, pwede ka na umalis. Sabihin sa iyo. Amen? Hindi po tayo, kailangan ng sipag. Sipag pagdating sa mga bagay sa Panginoon, para sa naman, hindi po tayo ma-fired out ng Panginoon. Amen? Kaya nga ang dami na pa-fired out ng mga Kristiyano pagdating sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Why? Because nawawala na sila ng gana sa paggawa sa Panginoon. Simply, they are tamad-tamad already. Amen? Sabi mo sa tabi mo, huwag kang tamad-tamad. There is no crown of glory. Ha? Naiintindihan po natin? Yan po yung mga reward na naghahantay po sa atin. Okay, preparing for another triumphal entry. Ito na po yung pagdating po sa second coming of Christ. The first when Jesus rode into Jerusalem on a colt. Ito po yung triumphal entry to Jerusalem. Luke chapter 19 verse 30 to 48. Ito po yung Palm Sunday na tinatawag po natin. Ano po? Alam niyo po ba yung Palm Sunday? Yung araw ng Palaspas? Yung po ang sinisignify po noon yung pagpasok po, yung matagumpay na pagpasok ni Jesus doon sa lungsod ng Jerusalem. Para magpakilala na po siya bilang, dumarating na hari na tagapagligtas. Hindi pa alam kung sino yung tagapagligtas. Okay. The next when Jesus rides in on a white horse. Yung pong pagdating ni Jesus po dito, nakasakay siya ng puting-puting kabayo. Tingnan niyo katabi mo, nakaputing lang yan. Amen? Ganyan po, pagdating po ng Panginoon, we are caught our attentions for His coming. At dapat po, hindi po tayo mabigla. Pag dumating na po ang ating Panginoon. Revelation chapter 19 verse 11. Pagkaraan nito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayang puti. Ang sakay nito ay tinatawag na, listen, tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Mga kapatid sa Panginoon, sino raw po siya? Anong tawag sa kanya? Tapat at totoo. Ito po dumarating na hari ay tapat at totoo. Kaya siya dumarating para sa mga pakisigaw. Kaya siya dumarating dito, kaya siya bumabalik dito para sa mga tapat at totoo. Yun. Kailangan din na tayo mga nananampalataya sa Kanya ay maging tapat at totoo. So, kaibigan na tayo, Sister Maylene, paano natin malalaman talaga yung mga talagang totoo pagdating sa Panginoon. So, dito po talaga sa pag-aaral na po ito, dito natin ma-recognize talaga kung yung talagang ating paghihintay sa Panginoon ay talagang lubusan ganap na mangyayari at magaganap sa sarili mo, or else, baka mamaya, pagdating ng Lord, ikaw naman wala na. Amen? Kaya lagi po natin babantayan po yung relasyon po natin sa Panginoon. Okay? Let's go into, silipin po natin itong pag-aaral na ito. Okay? The preview that John gives that exciting ride. Okay? Tingnan po natin, pinasilip po sa atin dito ni Juan. Siya po kasi nakakita ng pangitain na ito Pinahayag po sa kanya ng ating Panginoon po ito. At pinasisilip naman po sa atin ng Lord sa pamamagitan ni John itong mga bagay na ito kung how exciting to ride with Christ in a white horse. Yan. If you wanna ride a white horse. Tatandaan niyo yung kanta na yun? You want to ride in a white horse? Amen. Yes, we did. Tingnan niyo, wala po tayong kamalayan. Ikaw din mismo, pagdating ng araw, sasakay po tayo dyan sa puting na tayo. Amen. Kung mananatili tayo totoo at tapat.
Tingnan nyo, nakikita ko po sa inyo, medyo hindi nyo pa mag-gets ng konti, yung mga bagay nito. May kinalaman po yan, kaya nga sabi ko nga po sa inyo, lagi kang kakanta, if you wanna ride a white horse. Ha? So, ngayon, medyo okay ka pa no? Okay, tingnan po natin, silipin po natin. Let's go first into the king's arrival. Ano po ba ito pagdating po ng hari nito? 11:13, sabi po dito. Pagkaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Daming korona yan. Nakasuot sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, kung nakikilala natin kung sino yung salita ng Diyos, walang iba kundi Jesus. Hindi ka kasi parang wala kayong gana. Parang tayo yung sukay ng kabayo puti, ano? Gusto nyo ba kabayong itim? Ha? Your wish granted. Sige kayo. Saan mo gusto sumakay? Kabayong puti! Mamaya, yung iba gusto sa carousel lang Kabayong puti. Sabi po sa atin dito, siya yung salita ng Diyos. Kaya nga, we love the words of God. Why we do always studying the Word of God? Because we love that words of God. We are Jesus. We are our King. Kaya nga, hindi po tayo bumabangga sa mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon because siya yung tapat at totoo. So, ibig sabihin po nito, by the words of God, we made us truth. Amen? And faithful to Him. Kaya nga, nagiging tapat at totoo rin po tayo pagdating sa mga bagay sa Panginoon because of the Word of God. And without the Word of God, you cannot be truth and faithful to Him. Hindi po tayo magiging tapat sa Panginoon, hindi ka magiging totoo sa Panginoon kung wala ang salita ng Diyos. And always meditate the words of God sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapanatili sa iyo para maging tapat at totoo ka pagbabalik ng hari na tinatawag na salita ng Diyos. Amen. Kaya sinisikap natin yun. Basa kayo ng basa ng Biblia. Kaya nga, if you remember, di ba, nanghingi po tayo dito ng mga Biblia para ipamigay natin sa ating mga kapatid na wala. Kasi alam niyo po ba na pangahalaga ng words of God sapagkat dito rin po tayo nasasala yung ating espiritu if we are belong to our King, Jesus Christ. Amen. After the supper, the King rises and leaves. Sabi po dito, time to depart heaven and earth. Ito po yung kailangan na lisanin na o paghatiin na po itong langit at lupa. He must return to earth as He promised. Babalik po siya, di ba? Alam niyo po ba nung pagkatapos ng kanyang pagdurusa, anong nangyari po sa kanya? Namuhay. At muli po siyang bumalik sa langit. Ano po? At mayroon po siyang pangako na siya'y babalik. Para kanino? Sa mga taong tapat at totoo. Sa mga taong naghihintay sa kanyang pagbabalik, sa mga taong nagsisikap sa paggawa ng mabuti, sa mga taong nagpapakalinis, sa mga taong namumuhay sa matuwid na tinuturo sa kanya ng Panginoon Jesucristo, sa mga taong lumalayo sa pagkakasala, sa mga taong nagpapagal sa mga bagay paggawa sa Panginoon, yung hindi inaantok. Amen? Ano yung katabi mo, hindi ka ba inaantok ngayon? Praise the Lord. Gising na gising tayong lahat. Kasi yan po yung talagang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, makipagpuyat naman kayo sa akin kahit isang oras lang. Amen. Pastor, kasi 2 hours ka kung mag-preach. Hindi hatiin natin. Mamaya ka na matulog kung naka-1 oras na ako. Pwede ko ba yun? Kasi para sa atin din yung para pagdating ng Panginoon, maranang po tayo, malay nyo, bago mag-1 oras, bago ka makatulog, biglang mag-rapture. O, disave ka, di ba? Pagtakpo ng 59, di ba? 60. Pagpalo ng 60, bigla ka nakatulog. Biglang rapture na pala, ay, naku, iwan. Wala, naiwan na si sister. Naiwan na. Kasi may sinusulat. Ay, nene. Babalik po ang Diyos po dito.
mo. Gaya na naipangako niya, babalik si Yesu Cristo. Sabi po na John chapter 14, verse 1 to 3, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa pasimula po nito, sinabi niya gano'n, do not be worried. Kasi alam ng Diyos, pag alis ng Diyos, pag alis ni Yesu Cristo, pabalik niya sa langit, ang daming alalahanin ng tao. Kaya nga, alalahanin mo yung utang mo, yung babayaran mo next week. Kaya nga alalahanin mo yung pambako sa mga anak mo. Kaya nga alalahanin mo yung budget mo sa araw-araw. Kaya nga alalahanin mo yung patubig sa bukid. Kaya nga alalahanin mo yung pambili mo ng hand blocks ngayon. Kaya nga nag-worry ka eh. Kasi ang mahal ng neighbor. Di ba? Pero ang sabi ng Lord, huwag kayong mabagabagal ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa amin, sa bahay ng aking Ama. O yan, di na tayo kailangan magpatayo ng bahay, may bahay tayo doon. Amen? O yan, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at sasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. O yan. Ang ganda ng pangako ng Lord. So, wala na po tayong dapat na ipag-alala. Hindi ka mamakabayad ang utang mo ngayon. Ipanalangin mo na lang, bukas mag-rapture na. O nakasama ka, di wala nang problema sa utang mo. Amen? Amen? Patulad po ng mga estudyante nito na may problema po sa kanilang pag-aaral. Ako, gagraduate kaya ako, gagraduate kaya ako. Huwag mong intindihin, huwag mong alalahanin yung gagraduate ka. Baka mamaya bukas makalawa, magkaroon na ng rapture, anong mangyari? O hindi mo na kailangan na graduate. Gusto mo pa bang graduate? O sabihin sa inyo, gusto mo graduate? Maiwan ka muna dito. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Gusto mo ma-promote sa trabaho? Maiwan ka muna dito. Tapusin mo para ma-promote ka. Gusto mo magpagawa ng bahay? O sige, patapos mo yung bahay mo. Maiwan ka muna dito, sabihin ng Lord. Ang pangako ng Lord isasama ko kayo kapag naipaghanda ko na kayo. Never worry anymore. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na mag-worry, worry. Sus, takot na takot sa mga buhay. Huwag kayong matakot. Hindi tayo dapat matakot sa buhay kasi may pinangako sa atin ng Panginoon Pag-iglihan niya, pag-inaman ninyo, yung kanyang relasyon sa Panginoon, sapagkat yung relasyon niyo sa Panginoon, yun yung magbibigay sa inyo ng kayamanan doon sa langit. What's been happening on earth? Ano mangyayari po pagkadating po ng Panginoon na ito? O tingnan niyo baka mamaya, ang hirap maiwan dito sa mundong ito. Why? Earth most terrible time, the tribulation. Ito yung nakagigimbal na panahon na hindi mo gugustuhin talaga na maiwan po dito pagdating ng panahon na ito. Bakit? This terrible time is not much with the past problems that you have in your life. Hindi po ito katulad ng kapigatian na naranasan mo lamang. Dahil sa mga utang mo, dahil sa kawalan, dahil sa kagutuman. Hindi po yan. Sapagkat ito po ay talagang nakagigimbal, nakakatakot, nakakarumalimari. Talagang sugdulan po talaga na hindi ka halos makakalakad na dahil sa takot mo. Amen? Akala mo ba, pray na makakapaglakad ka pa rin sa kalsada kapag dumating na itong panahon na ito? Baka hindi mo naman ihagpang yung paa mo dahil nakagigimbal po talaga. This is very terrifying. Imagine nyo lamang po yun. Yung baka naglalakad ka lamang dyan, bigla na lang kung anong gagawin sa'yo. Kaya nga, ano pong mangyayari kapag tayo po'y naiiwan po dito pagdating ng ating Panginoon? Kawawa tayo. Nakakatakot. Siguro natatakot ka kung minsan dahil puputulan ka lang ng kuryente. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Hindi ka nakakabahan dahil puputulan ka lang ng kuryente. O hindi dahil sisingilin ka lang ng asa, sisingilin ka ng pag-asa. Anong pag-asa? Hello? Isay mga kapatid, mamaya bigla mag-rapture. Ano pa sabi po dito? Ano mangyayari po dito sa lupa? Satanic deception, disease, and destruction. Alam niyo po ba yung pandaraya ng kaaway na ito? Do not practice the deceiving power of Satan into you right now. Ngayon pa lamang, huwag kang magpapadaya sa kaaway. Because these practices can be your habit. Amen?
Kung lagi mong kinakagat yung pagdaraya ng kaaway, I tell you, magiging habit mo yan at sigurado ko sa iyo maiiwan ka into terrible time. Darating yung mga mabibigat na karamdaman na yan. At pagkawasak ng lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Mga kapatid sa Panginoon, ito po yung iniingatan ng mga believers, ng mga mananampalataya ni Kristo na mangyari, maranasan nila itong bagay nito. Kaya we pray that before this coming terrible time, we are already in the lap of God. Amen. Nandun na po dapat tayo, kasama na tayo ng ating Panginoon sa alapaap. Mateo 24 verse 21, sapagkat ang mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatian, hindi pa nararanasan ulan ng likhain ang sanlibutan hanggang ngayon, at hindi pa nararanasan, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Isang beses lang to. Pero grabe ito. Maraming hindi makakalusot dito. Sa ayaw sa gusto mo, aayon ka sa mga anti-Kristo pag naiwan ka dito. Or else, kung kakayanin mo, sapagkat itong panahon na ito ay talagang napakatindi at hindi mo gugustuhin na mabuhay pa itong mga panahon na ito. Eh di magpapakamatay na lang ako, di ba namin? Pagpakamatay ka, diretso ka rin. Amen? Amen. Because suicide is hell. Pakirinig na mga bata, suicide. Suicide. Pakilakas. Pakilakas. Suicide is hell. Intindihan nyo? Amen. Kaya kung mag-a-attempt, walang dapat mag-a-attempt dahil sa impyerno kaya dadaputin mo. Kaya nga, sa ayaw sa gusto mo, pag naiwan ka during this terrible time, titiisin mo yun or else, makikiisa ka sa mga anti-Kristo or magtitiis ka hanggang wakas. Amen. The king arrives on a white horse. Ano po ba ito? Pagdating niya po ito. Kasi ito, pagdating niya ito, kailangan po talaga na maunawaan po natin at kailangan we are excited for this event. Pero kung hindi ka nakahanda sa Panginoon, malulungkot ka, matatakot ka. Amen? Kasi siyempre, kailangan nga talaga na nakahanda na po tayo. The king has several names. Tingnan niyo po, ano po ba itong mga pinapakita sa atin? Para na sa ganon, may idea po tayo dito sa bagay na this name is faithful and true. Sabi po ng verse 11, this name is a secret name. Wala nakakapatid niya kundi siya lamang. And his name is the Word of God. So, ibig sabihin po nito, there are secret time with Jesus that you and Jesus can be alone together. Kasi kailangan makilala mo ng todo si Jesus sa buhay mo. And you need that secret time or the silent time with Him para magpakilala sa iyo ang Panginoon. Pero kung wala kang dana, halimbawa, wala kang time sa Kanya, you don't have an extra time for Him. Wala kang kumbaga parang inilaan na oras sa panahon para sa Panginoon, hindi mo talaga makikilala itong Diyos na ito. Kaya nga ngayon pa naman, praise God! Hallelujah! Dahil mayroon tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikilala natin mabuti si Yesu Cristo sa buhay po natin. E paano kung hindi tinatalakay sa atin ang salita ng Diyos? How come that we know Christ Jesus in our life? Pagdating ng Panginoon, great deception. Marami po magpapanggap sa pangalan niya. Kaya nga alam niyo po ba, hindi po dapat talagang magkaroon tayo ng secrecy pagdating po sa ating Panginoon. Dahil we need to know at kailangan na balantad na todo si Jesus sa buhay po natin or else madadaya ka. Because that time is a great sin. Napakalaking pagdaraya po talaga at napakalaking napakapagpastanganan ang magaganap po sa mga bagay niyan. Kaya ngayon, sa oras na ito, huwag niyo nalapastanganin ng Panginoon. Because He is the Word of God. Listen, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, He is the Word of God. Yung pinag-aaralan po natin ay si Jesus. Kaya nga, we need to pay attention, we need to focus and honor the words of God that we are listening for. Kailangan na tayo po mismo. Meron po kabanalan tayo na pinakikinggan ang salita ng Diyos. Meron tayong parang desire na pakinggan siya. Meron tayong acceptance to the truth. Meron po tayong pag-great honor for the words of God. Kasi siya yun. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gising. Gising! Yan ang kailangan natin. We need to pay our attention to the words of God. Kasi the words of God is Jesus.
Tingnan niyo po sabi po dito, the king's eyes are as flame of fire judgment. Kapag hindi po tayo talaga umayon sa mga bagay sa ating Panginoon, pagbaba ng ating Panginoon, pagdating ng ating hari na ito, namumula ang kanyang mata na parang apoy. And what does it mean? It's wrath, galit, puot. So, hindi siya bababa dito para sa habang. Kundi bababa siya dito, it just for a wrath. This is the truth. Na minsan, tinago po sa isipan natin. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagpakumbaba. But this time is not. Hindi na po itong panahon na ito. The second coming is the judgment of God. Hahatulan niya na po ang mga tao ayon sa kanyang ginawa. Kaya nga, kung wala ka pa nagagawa sa Panginoon, hanggang ngayon, puro kasalanan pa rin ang ginagawa mo. Hanggang ngayon ay puro against God pa rin yung ginagawa mo. I tell you, mahihirapan ka talaga na hatulan pagdating ng araw. Sapagkat hindi natin magugustuhan yung hatol ng Panginoon. Sapagkat pag hinatulan tayo ng Panginoon, ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama. Pahayag chapter 19 verse 12, parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay may maraming koron na nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. The wrath of God is coming. Yung puot ng Diyos ay malapit ang parating. Kaya nga gusto niya, inaapuran niya ng mga tao. Puspusan na siya kung si Satan, parang pinasasama na ng pinasasama ang tao. Pero si Jesus, gusto niya na maging puspusan ka na sa mga bagay na ginagawa mo pagpapalig loob sa Kanya. Kaya nga, encourage yourself. No one can encourage you. Sabi nga po ni David, if all are against you, try to encourage yourself. Ikaw mismo encourage mo yung sarili mo. Kaya nga si David po nung araw, alam niyo po ba nung time na nag-aklasa sa kanya lahat, pati yung mga kawal niya, pati yung mga pangunahin, mga mandirigma niya, alam niyo po ba ginawa ni David? There's nothing to encourage him. Kaya ano ginawa niya? He encouraged himself. Kaya nga, we need to encourage ourselves. Encourage mo yung sarili mo, but this encouragement is not to please you. Ito pag-encourage mo sa sarili mo, huwag mong ipiplease yung sarili mo, kundi dapat itulak mo papalapit sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag mong pipigilan yung sarili mo sa mga bagay na yun. At dapat, ang ino-oppose natin is not the Word of God. But we need to oppose our own. Yung sarili nating kaisipan, yung sarili nating will, sapagkat yung sarili nating will is always opposed to the will of God. Siguro maintindihan naman ako ng Lord, opposed to the given will of God. Siguro naman kahit na isang basa lang sa isang linggo, okay na yun. You're opposed to the given word of God. Ang sabi po dito, meditate the word day and night. Wala siyang sinabi, only one day sa week. Day and night, sa umaga at sa gabi. Kaya nga, hindi natin pwedeng oppose yung mga bagay na simulat ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay walang ibang kundi si Jesucristo. I cannot read my Bible because I have no eyeglasses. Ano? Tawagin mo yung anak mo, anak, halika, basahan mo nga ako. There's no exemption. Kailangan na makapagbasa ka, kailangan makapag-meditate ka ng salita ng Diyos. Actually, there is no such reason in reading the Bible, but the main reason why you didn't read your Bible, it is because of your cell phone. Amen po ba ito? Wala pa sa Bible, no? Yun ang dahilan. Kasi hindi magbitaw-bitawan yung cellphone. Lagi na lang kung saan tayo palagi nakatingin sa cellphone po natin. Pero yung mabuksan mo lamang kahit na isang chapter sa Biblia, hindi magawa araw-araw. Pero ang cellphone, pagkagising pa na umaga, makikita mo puro morning glory pa yung mata, cellphone na agad. Kahit na po bukas-bukas may mata. Inaanilag na dyan kapag dito yung crush ko. Amen. Alam niyo, ang problema po natin, kaya hindi kayo makapagbasa ng Biblia, because of Shopee and Lazada. Kasi lagi nasa Lazada, lagi nasa Shopee. Plus meron pang S-loan, Lazada loan. Daming binabantayan sa cellphone.
Kasi nga naman, dito walang makita na sino kaya magpapautang sa akin dito. Walang S-loan, walang Bible loan, walang church loan, walang pastor loan. Kasi walang pera si pastor, walang maipautang. Hello? Kaya saan maghahanap? Sa cellphone. Amen. Dito walang makita mga cute na guys. Walang mga sexy babae. Amen. Sa cellphone meron, isang click mo lang. Ha? Nandun sa reels, nagsasayaw na. Aakit na agad. Hello? That was sin. Amen? Kaya nga sabi, meditate the words of God day and night. Diba? Para ano mangyari? Para magkaroon tayo ng katagumpayan, giginhawa ang buhay. Okay? Kaya nga, pagdating ng judgment, tatanungin ka rin ng Lord, nagbasa ka ba ng Biblia? Do you have word of God in your heart? Tatanungin, meron, isa lang po. John 3:16. Tatawagin ni Jesus yung pinakabata doon sa langit. Halika nito. Tatawagin niya, bata. 2 years old. Okay. Sige. Recite John 3:16. Lahat ng lingwahe alam ng bata. Ha? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sa Tagalog pa, kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa lipunan sa hapon. So, kanaman ko, sa Spanish, porque los talos te aman. Lahat sinabi, ikaw, Tagalog na. Sablay pa. Hindi pa maibuo ng John 3:16. Naku, meron yata dito mga hindi pa alam ng John 3:16 na. Bago dumating ang Lord, mag-John 3:16 na kayo. Baka matanong yan, alalahanin nyo, He is the Word of God. His name is the Word of God. Sabi po sa atin, Amen. Amen. Kaya nga, before the judgment coming, you need to recite the words that the John 3:16. O sino dito yung hindi pa kabisado John 3:16? O siyempre, maghihiya kayo. Ay, pagpalain ka ng Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi marunong umamin eh. O, bukas sa susunod, makikita mo yan. Ha? Lahat ng linggawain ng John 3:16, alam ni Sister yan. Kahit German yan, nag-resan yan. John 3:16 ni German, Hoy, sige mo naman! Hoy, hayop ka na! Magugulat kayo dyan. Sister, papalain ka ng Lord yan because you are very honest. Pagdating sa Lord, yun ang gusto ng Lord. We are always honest to Him. We tell Him the truth. Nagsasabi po tayo ng katotohanan pagdating sa Panginoon. Kasi ang sabi po gano'n, ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Eh yung iba nga dyan hindi nagsasabi ng katotohanan. Itong mga bata nga na ito, hindi marunong pa yan Hindi pa kabisado yung John 3:16. O, di ba? O, kabisado nyo? Ha? Uy, naku. Sige nga. O. O, di ba? Wala. Alam mo, Tagalog na nga lang, We need the words. Kasi pagka hinatulan tayo ng Panginoon, titignan ng Lord if the words is in your heart. Amen. Because the Word is Jesus. And the Spirit of Jesus is in the Word. Amen. And the words that we read and listen is Jesus. Amen. Kaya nga, pag binabasa na natin ang salita ng Diyos, pinapasok tayo ni Jesus sa buhay natin. Amen. The king vesture is dipped in blood, the cross. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, pagdating po dito ng hari na ito, punong-puno ng dugo yung kanyang kasuotan. At alam niyo po ba ibig sabihin nun? He suffered from the cross. Yun yung suffering niya sa cross. And who believe in the cross of Jesus? Those who believe and remain in Christ Jesus. Those who love Jesus. Yun po yung Diyos, yun po yung kumbaga parang pinananaligan natin, pinananampalatayaan natin kung bakit punong-puno ng dugo yung kanyang kasuotan sapagkat nakipagdigma na si Jesucristo sa krus pa lang para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. But we need to remain in Him. We need to retain the love of Jesus into your heart. Hindi yung para bagang nawawala yung pag-ibig
pag-ibig ni Jesus sa buhay po natin, nawawala yung John 3:16. Amen? Kaya nga mahalaga po yun. Sabi po ng Pahayag chapter 19 verse 13, basang-basa ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. And by the words of Jesus, we know everything in Him. And we know that salvation is coming from Him. And through the cross and the Calvary, kung ano yung ginawa ni Jesus 2,000 years ago, kaya tayo naligtas because dinikman niya lahat ng kasalanan para supilin niya lahat ng kasamaan para na sa ganon tayo po ay malayo makapasok sa kalahari ng Diyos pagdating ng araw. But you are not excited to ride into the white horse of God. Kaya nga kapag nandito po tayo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, kailangan excited ka to ride in Him. Amen? Para pa nangangabayo ka katulad ni Jesus. Kapag nandiyan ka, di ba nakikinig ka, yeah. Oh, yeah. Woo. Hello? Hindi. Kasi kapag halimbawa, sumasakay ka ng kabayo, siyempre talagang inaigay. Meron ba halimbawa, nakikinig ng salita ng Diyos, we ride excitingly in God, di ba? Sumasakay ka sa kabayo ni Jesus, habang si Jesus tuwan-tuwan ng tuwa mo kayo, come on. Hindi pati si Isa ako natutuwa mo. Kaya nga kailangan excited tayo for this coming King. The blood and the words that redeem us is the same blood and word that judge us. Listen to the word. Kasi ito po tumupos sa atin na dugo at salita ng ating Panginoong Heso Kristo is the same blood and word that judge us. Yun yung mahatol sa atin. Are you related to the words of God? Are you shredded with yung buhay mo ba ay talagang nabalutan ng banal na dugo ng ating Panginoon? I-check ng Lord yan before He judge us. Kaya akala niyo ba, hindi babasahin ng Diyos yung kanyang krus kung nandun ka? Noong mga panahon na yun na pagtubos sa'yo? No. Kaya nga kailangan na makita po natin yung mga bagay na yun. Amen. Ikalawa, the King's Army. Silipin po natin ito. And we need to be a part of this King's Army. Those who had joined Him in heaven. Ito po yung mga hukbo ng kanyang kalangitan. Ito po yung mga kasama yung mga anghel na nanatili sa Kanya. Amen. Hindi nakasama po dito yung 1/3 angel, 1/3 angel na na-deceive ng kaawayan po. At sino pa po ang sabi po dito? Pahayag 90 verse 14, sumusunod sa Kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino na nakasakay rin sa mga kabayong puti. And listen to this, hindi lang po ang mga anghel sa langit, kundi maging ikaw na nananampalataya sa Panginoon. Those cleansed by the blood of the Lamb. Ikaw na nalinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. If you have repentant spirit, come on, people of God, sino po dito yung meron repentant spirit na ginagawa? Hallelujah, wala. Ano mo ba ibig kong sabihin po dito? Yung marunong humingi ng tawad at tumalikod sa pagkakasala. Sino mo meron po dito nun? Means they are cleansed by the blood of Jesus. Kung hindi ka marunong humingi ng tawad sa mga kasalanan mo, then there's no blood. Wala yung banal na dugo na luminis sa atin, na tumukas sa lahat ng kasalanan natin. Because unrepentant sin is still guilty. Amen. Amen. Sino po dito yung meron mga kasalanan pa na hindi pa hinihingi ng tawad sa Panginoon? Hihingi mo na ng tawad. Make sure na wala tayong tinatawag na unrepentant sin before His coming. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sin, He is faithful and is willing to forgive your sin. Pagka hiningi mo ng tawad sa Panginoon yun, ikaw ay patatawarin ng ating Panginoon. Tayo rin lahat ay nilinis ng banal na dugo ng Panginoon. Kaya na, how you retain that blood into your life. Because every day, daily in our life, we've got sin. And the blood of Jesus need to be in us.
Kailangan laging nananatili sa atin yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And we recognize the blood of the Lamb. And we honor Him as a living sacrifice for our sin. Amen? Kaya nga po tayo naging living sacrifice sa Kanya eh. Because of this blood. And we need to trust in this blood. That's why we sacrifice our own life to Him. Kaya natin sinasakripisyo yung ating buhay din sa Kanya, even on death. Bakit? Kasi si Jesus mismo, nakuha niya yung tagumpay para sa kaligtasan nating lahat nung inihandog niya yung kanyang buhay. At alam niyo ba mga kapatid sa Panginoon, ang sino ang magandog na kanyang buhay alang-alang sa aking magbuting balita at sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Pahayag chapter 5 verse 9, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatang nakabalumbon, magtanggal ng mga selyo niyon sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. So, napakahalaga po talaga ng blood of the Lamb. An army cloth in fine, white, clean linen. Ito po yung kasama niyang mga kawal pagdating ng digmaan na ito na darating. Kasi pagbalik po ni Jesus po dito, makikipagdigmaan na po siya. At sana naman po, tayo po ay kasama ni Jesus sa part niya na kasama makikipagdigma sa kalaban. Hindi tayo yung didigmain. What do I mean here? Naintindihan niyo po ba? Kasi if you oppose to God, if you reject God, if you are backsliding, if you want to retain your spirit in Him, I tell you, kasama ka sa didigmain ng Panginoon. Kaya nga ngayon pa lamang ang Lord ang sinisigaw po ng sa bawat sulok ng daigdig, repent! Jesus is near to come. Kasi ayaw ng Diyos na ito na haring dumarating na kasama ka sa didigmain niya at hahatulan. Amen. These clean robes were furnished by their King. Kailangan na tayo mismo suotan ni Jesucristo nitong malinis na puting linen na ito. Amen. Wala na-tiyempo pa ngayon, First Sunday of the month po tayo, nakaputi po tayo, sakto-sakto po pala ito. And what this represented? Ano po ba yung nire-represent po nito? Na tayo po kailangan magpakalinis. Amen. Habang dumarating ang Panginoon, tayo po ay nagpapakalinis. This army once wore filthy rags. Tayo po yun Dati tayo marumi. Dati tayo makasalanan. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoon, nilinis tayo at sinuotan tayo ng tinatawag na white, fine clothes, clean linen. Sinuotan tayo ng malinis na damit na puti-puti para ibilang tayo sa kanyang mga kawal. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa nating marunong basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinangatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Sabi ko dito, parang kung saan tayo napupunta. Pag makasalanan, one thing I share to you. Pag ang isang tao makasalanan, kung saan napapadpad yan. Kung saan hinihihip ng hangin yan. Why? Because there is no direction in his life. Walang direction ang buhay niya. Kaya nga, they don't have focus. They don't have destiny. And his destiny is failed. Kasi kapag ka nasa Diyos ka, hindi ka ipapadpad kung saan-saan. Your life must have direction. And that direction is toward Christ Jesus. Kaya makikita mo, meron siyang goal na mapaglikuran ng Panginoon sa buhay niya. But the sinner doesn't have. Those unrepentant spirit doesn't have. Wala po nito. Kaya na kapag mayroong direksyon ng buhay mo, means mayroong Jesus ang buhay mo, you have goaling in Christ. All things in Christ. Yung ginagol ng isang tao, may direksyon ng buhay kay Kristo. Kaya hindi yung parang pinapadpad ka saan. Hindi mo alam kung saan ka mag-church. Hindi mo alam kung anong paglilingkod ang gusto mo. Hindi mo alam kung anong babasahin mo. Hindi mo alam kung ano yung mga bagay na dapat na ma-impart sa puso mo.
Because you don't have direction. Hindi mo alam kung ano yung mahalaga sa iyo. Why? Because there is no directions in life. There's no Jesus. At kapag pinahalagahan mo si Jesus sa buhay mo, doon lamang po yung punto na magkakaroon po tayo ng magandang direction sa buhay. Amen. Kaya hindi niyo nakikita, di ba, nagiging maayos ang buhay, nagiging matuwid ang buhay, naaayos yung buhay, nawawala sa kasalanan, lumalayos yung mga pagkakasala, nawawala sa kaguluhan. Why? Because your life is directional in Christ Jesus. The army riding on white horses like the king. Tayo, na kapag nanatili tayo sa Panginoon at pinagpunyagian po natin yung mga bagay kay Kristo, may bibilang ka bilang kawal ng Diyos at kasama natin mamamahalaan ang daigdig at paghaharian. Ganda ang pagdating na araw, this army to rule and reigns with the King. Kasama natin, pag nagkahari si Jesus, kasama tayo, kanang kamay tayo ni Jesus, nandiyan tayo lahat. Amen. Kumbaga, kapag halimbawa, nandun ang kalaban, halimbawa, tapos nandito si Jesus, tapos ikaw nandun din. Ako ay kalaban niyo. Kung nasan si Jesus, dapat nandun ka sa likuran ni Jesus. Amen. Kasama ka nakasakay doon sa puting kabayo, hindi sa itim na kabayo. Amen. Amen. Ako, hindi naman ka-amen yung iba mo. Lumipat na yata ng panig. Hello? Tanongin mo nga katabi mo, saan ba panig mo? Saan ba panig mo? Yan, kapag walang direksyon ang buhay ng isang tao, sigurado maiiba ng panig. Amen? Ang sabi niya, ang panig sa akin ay di laban sa akin, ang laban sa akin ay di panig sa akin. Kaya nga dapat, kung saan nandun ang side ni Jesus, nandun ka. Amen! Amen? Amen! Tanongin mo nga yung katabi mo, nasang side ka ba ngayon? Nasaan side ka na kayo? State side. Ha? Sa side na po ba tayo ngayon? Kung ano yung mga ginugol natin sa buhay, tignan mo. Amen? Eh kung halimbawa, wala kang buong bibig, kundi yung Korean novela. Eh ba, nasa ibang daigdig ka niya, nasa ibang panig ka niya. O wala kang ibang iniisip, kundi kumita ng pera, ay nasa ibang panig ka niya. Amen? Kung hindi ka nagpe-pray araw-araw, nasa ibang panig ka niya. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nag-aaral, wala kang kagalaman pagdating sa pagsamba sa Panginoon, nasa ibang panig ka niya. Amen? Kung hindi na makasagot. Hindi mo nakatawanan because the truth need to prevail. Kailangan maghari po talaga yung katotohanan, hindi yung kalikuan, hindi yung kasinungalingan. Dahil yung huwag na propeta ay kasama yan sa panig nitong antikristo na ito. Itong halimaw na ito. Amen. Kaya nga hindi tayo nagpapahayag ng pawang kabulaan eh. Sabihin ko ba naman sa inyo, okay lang naman, kahit nagkakasala ka, basta at least nag-church ka every Sunday, okay na yun. Pwede na yun. Pwede ba yun? Okay. Stop sinning. Amen. When you want to come to Christ, Jesus, stop sinning. Tapusin mo lahat. Amen? Kahit nga yung ano yung mga bagay-bagay na hindi mabuti sa katawan natin, sa buhay natin, sa araw-araw, tinatanggal natin yan eh. Because we know that it is against God. Alam natin na ayaw ng Panginoon po yung mga bagay na yun. Amen? Kung gusto natin na maging kabilang tayo sa parte at sa mga hubog ng ating Panginoon, dapat ngayon pa lamang suotan natin yung puting kasuotan na yun na gamit kay Jesus. Amen? Amen. Ikatlo, the king's anger. Ayun na, nagalit na ang Diyos. Marami po na nag-aakala na ang Diyos ay hindi nagagalit. But this king's coming with his anger. Darating po itong hari na ito na galit na galit. Nag-uumapoy sa dibdib niya at nagniningas yung kanyang mata para hatulan yung mga makasalanan na hindi tumalikod sa kanilang pagkakasala. Amen. He rebuked the nations with His word. He will rule them with the rod and iron. Tingnan po natin. Okay. Pahayag chapter 19, verse 15 to 21. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa, which is the word of God, the sword of the Spirit. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuutan sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Listen, mga kapatid,
Kaya alam niyo po ba nakasulat sa kanya, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, for us to treat them as like. Amen. Kailangan maging hari siya sa buhay mo. Kailangan maging Panginoon siya. And no other kings in you, no other gods, or no other than Lord into your life. Kaya nga, hindi masunod si Jesus sa buhay po ng tao. Alam niyo kung bakit? Meron siyang ibang hari. Meron siyang ibang Panginoon. And there is only one Lord. And there is only one King in our life. At yun po ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Para sinasabi niya na si Jesus yung dapat mag-hari sa iyo, ibig sabihin to rule and reign you, at si Jesus yung kailangan maging Panginoon sa iyo, and you must be a servant to Him. Amen. Tuloy po natin. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw, sumisigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa hipapanawid. Halika kayo at magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang sakay. Kainin din ninyo ang laman ng mga lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita ko ang nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang mga propeta na ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga tao. May tanda ng halimaw at sumaba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo na busog ang gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Ano ang sabi po dito ng verse 21 muna tayo? Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak. Ang tabak ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. The words coming from His mouth is the sword of Jesus. Amen. Yun yung pinupuksa niya sa lahat ng kanyang mga kalaban. Listen, are you against the Word of God? Sa oras na ito, laban ka ba't bangga ka sa salita ng Diyos? Ang ibig sabihin niya, if you are against and opposed to the words of God, pagdating ng araw, ito ang pampupuksa sa iyo. Amen. You must be one with the words. Amen. Amen? Kaya if you are for Christ Jesus, you are one with the words. Kailangan kaisa po tayo. Kaya nga, kung titignan po natin dito, tayo po mismo ay kailangan na nasa panig talaga palagi ng ating Panginoon. Whether we like it or not. Kahit na ayaw natin yung pamumuhay na ibinibigay na gusto mangyari sa ating Panginoon, still gustuhin mo yun. Bakit? Because the end is coming. Amen. Itong panahon na ito, wala na po tayo. Pakigising na po yung katabi po ninyo. Pakigising niyo po yung mga katabi po ninyo. Because the end is near. Jesus is near to come. Malapit na po dumating ang Panginoon. Kung still ganyan pa rin po yung kalagayan natin sa Panginoon, I tell you, mahihirapan po talaga tayo mapabilang. Now, tandaan po natin, the end of battle of Armageddon. Darating po ito, tigmaan na ito. Ito yung last battle na tinatawag, which is the battle of good and evil. Kailangan nasa mabuti po tayo. Kailangan nandun tayo sa hukbo ng ating Panginoon pag nag-start itong labanan na ito. Or else, kapag hanggang ngayon, hindi mo pa sinusupil yung kasamaan sa buhay mo, ay dahil mapapabilang ka into evil. Amen. Let's go, people of God. I want you to know this. Ngayon, oras na ito, kung ano man yung kasamaan na meron ka, digbain mo na yan, tanggalin mo na sa sarili mo yan. Or else, pagdating ng araw at hindi ka napabilang sa mga bagay kay Kristo Jesus, kasama kang didigmain ni Jesus pagdating ng araw. Pag sinabi pong Armageddon, it is the last battle between good and evil before the day of judgment. Bago hatulan ni Kristo Jesus ang buong sanlibutan. Huwag mo kaya na mapabilang ka doon. Repent your sin into Him. Lahat ng evil deeds mo, evil works mo, tanggalin mo na yan. Alisin mo na sa buhay mo yan at makiisa ka na sa kabanalan ni Jesucristo sapagkat hindi tayo makakabilang sa hukbo ng ating Panginoon if you're still doing evil. Amen. At alam
niyo po ba kung saan mangyayari ito? That's why we are connected to Israel. Mangyayari po ito in a biblical hill of Megiddo. Ito po yung sa Israel, doon sa Garden of Megiddo. Doon po yung huling digmaan na magaganap yung Armageddon. The place where the last battle between good and evil will be fought. Dito maglalaban-laban po yun. Kaya kung wala tayong idea doon, baka mamaya nagaganap na doon, tapos ikaw, tuwang-tuwa ka pa rin sa kasalanan mo, tuwang-tuwa ka pa rin sa paggawa ng masama, tuwang-tuwa ka pa rin sa mga bagay na makasanlibutan. I tell you, hindi mo alam, kasama ka ng dinidimba ng lobo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Listen, the Armageddon is near. Napakalapit na po niyan. Pahayag chapter 19 verse 17 to 18. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumisigaw siya ng malakas at tinatawag ang mga ibon sa ipapawid na di kayo at magtipon para sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ang mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin, malaya, hamak at dakila. Walang makaliligtas po dito kahit sino. Amen. Amen. Imagine, napuksa na po tayo. Kung tayo po'y nanatili sa kasamaan, napuksa na po tayo at yung sumpa, pinakain pa sa atin. Pinakain pa tayo sa ibon. Balik sa Panginoon. Ibig sabihin, that is the worst ever we had in our life. Yung hindi ka mapabilang sa Panginoon. And the last things that God will do is to cast the beast and the false prophet into the lake of fire. At kasama po niyan yung mga taong nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasama po dito yung mga tao na walang habas pa rin sa paggawa ng mga bagay na mga sanlibutan. Kapatid sa Panginoon, and ito, putulin mo na because the king is near to come. Malapit na dumating si Jesus. Meron pa po tayo mga unrepented things sa buhay po natin. Humaling pa rin tayo sa mga bagay, sa kahalayan ng sanlibutan, sa kahalasuan ng sanlibutan, at sa mga bagay na naghahari sa sanlibutan. Stop it! So, pili niyo yung sarili po ninyo doon. Alam ko that you are on the flesh at hinahanap po talaga ng laman yung mga bagay na ito. And still, kung hindi po natin susupinin yung mga bagay na yan, I tell you, you will deal with this beast and the false prophet. Magiging kabilang po tayo dyan. At ikukulong po sila pang walang hanggan doon po sa lugar na kung saan tinatawag na the place for the beast and the false prophet. Wala na tayong kawala doon. Kaya nga, ngayon pa lang, repent. Ikumpisan niyo na sa Panginoon, pagsisihan niyo at magbalik loob kayo kung ano man yung mga bagay na ginagawa ninyong hindi kalugod-lugod sa Panginoon, may pag-asa pa. Hanggat hindi dumarating pa itong hari na ito, manbalik ka na sa Panginoon, hihingi mo ng tawad sa Panginoon yung mga pagkakasala mo, and I tell you, may pag-asa na tayo mapabilang sa pagliligtas ng ating Panginoon. Pahayag 1920, nabihag ang halimaw, gayon din ang mga uwad na propeta na gumawa ng mga kababalagan sa harap ng halimaw upang dayain ng mga tao. May tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang uwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Kapatid sa Panginoon, pag po tayong basta-basta nagtitiwala, and many people will be deceived on these days. Kasi marami pong gagawa ng mga himala. Uy, nagpapagaling! Uy, gumagawa ng kababalaghan! Huwag po tayong basta-basta nakikinig doon. Kung makakita man kayo ng kababalaghan, praise God. Let us praise Him. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Pero hindi tayo doon nakabase sa himala. Sapagkat ang himala ay nasa puso ng taong nananalig kay Jesucristo. Sapagkat maraming mandalaya sa panahon na ito, magpapakita ng mga himala, magbubuhay ng patay, makakalakad ng mga lumpo, pero hindi natin alam, isa lamang po palang pagpapanggap. Mga kapatid sa Panginoon, ang totoo na mga propeta na naglilingkod sa Panginoon, yung tayo po ipinamunumbalik sa Panginoon
at hinihingi ng tawad lahat ng pagkakasala. Yung nagsumisigaw sa inyong kalagitnaan, repent, the Lord is near to come. Hindi yung papakitaan tayo ng himala ng ganito. Papakitaan ka ng mga bagay na kamangha-mangha. Sapagkat gagayahin nila si Yesu Kristo, magpapanggap sila para dayain ng marami para mailigaw. Tandaan po natin, sapat na mayroong pananalig sa puso mo mula kay Yesu Kristo. At sapat na nananatili ka, sumasamba at nagbabalik loob sa ating Panginoong Yesu Kristo para mapabilang ka sa hukbo ng ating Panginoon. He and His army get complete victory through His Word. Yun po yung pinakamagandang event na mangyayari po sa atin. Ang tagumpay ay sa ating hari at sa ating mga nananatili sa Panginoon ay tatanggap ng gantimpala nitong tagumpay na ito na nilalaan sa atin. Katulad ng sinasabi po sa atin, Mateo 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pahayag 19:21, ang kanilang mga humbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak at lumabas sa bibig ng nakasakay na kabayo na busog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Mga kapatid sa Panginoon, hindi po dapat tayo mapabilang dito. And I hope that we will raise and rule the world with Christ Jesus. And soon, tayo po ay magiging bahagi po niyan. And I praise to God na tayo po lahat ay kabilang po niyan. Huwag po kayong panghihinawaan sa mga bagay sa Panginoon. And I always telling you, and I remind you, kung mayroon pa mga kasalanan, repent to God. Kung mayroon pa mga bagay na lihim na ginagawa sa puso, sa spirito, repent it all to God. Magbalik loob po tayo sa Panginoon. Because Christ is the King and Lord of your life. Then, kung siya yung hari at Panginoon ng buhay po natin, stop resisting the King. Do not resist Christ. Tanggapin mo siya. Paitulutan mo siya na maggalaw sa buhay mo. Huwag mo siya pipigilan. Allow Him to do the rest things in your life. Kung ano man yung mga bagay na gusto niya ipahintulot na gawin sa iyo, pahintulutan mo siya. Lord, do it for me. Do it, O God. Gawin mo sa akin kung ano yung kalooban mo. Surrender completely to the King. Surrender means repent all your sin. And let your life be on God. Let the victorious King change all of your defeats to victory. Ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo, all failures, lahat ng mga defeats mo, paubaya mo sa Panginoon yan. And He led you into the victories in Christ Jesus. Tayo lahat ay magsitayo. Handa po natin yung ating sarili sa particular person ng tinapay.